Hi guys, DJ of DJD Home. Para sa vlog natin ngayon, we will talk about iba't ibang ways namin kung paano kami mag-edge banding. Dito sa aming shop, we have 3 methods na ginagamit namin sa paglalagay ng edge banding machine. So una, si rugby method. Si pangalawa, yung ating portable mini edge banding machine. Ang ating pangatlo is si fully automatic edge banding machine. Tara, pag-usapan natin. So, uunahin muna natin yung rugby method natin. Kasama natin itong ating feeder na si Goryo. Ito sa ating rugby method, yung 2 parts natin, yung board and yung ating edge band, kailangan yung applyan ng rugby. So, ito naka-rugby na to at ninarugbihan na rin yung ating edge banding. So, after natin ma-applyan, kailangan natin mapatuyo ito ng at least mga 10 to 15 minutes pa, no? Yun yung disadvantage ni rugby method. Kailangan mo muna siyang patuyuin. So, habang pinapatuyo natin ito, pupunta tayo dun sa mini edge banding machine natin. Dito naman sa ating mini edge banding machine, so meron 2 part na naglalagay ng glue dito. Ito, yan. Itong glue na to, na lumalabas na to, para to dun sa board. And meron tayong isa pang ganitong roller. Doon naman ay para doon sa edging natin. Pag pumasok dito yung edge banding, lalabas yun, may glue na sa kabila. Yan, may mga sobra pa to. Tsaka dito. Kasi hindi nga siya fully automatic, no? So ito, may mga sobra pa to sa mga sides na to na kailangan pa nating linisin. So gumagamit kami nito. Or ito, in-order lang naman namin to sa Lazada, sa Shopee. Meron ito. So check nyo na lang. Kailangan naman natin gawin dito. Kailangan na nating linisan itong mga sobra-sobra natin. So ito yung end result ni mini edge banding machine. So yan, may makikita kayo dyan. Malinis siya. Pero may mga white pa siya dito. Yung paglilinis or pagtatanggal ng kantuhan nito, minsan ginagamit namin itong likod ng pang cutter natin para malinis. Or ito na nabibili din natin dito sa Shopee. So ito naman yung try natin. Ito yung panghuli natin, yung fully automatic natin na edge banding. So ano ibig sabihin ng fully automatic? So pag ito, pinasok mo na dun sa isang side, paglabas niya, malinis na siya. Wala ka na ibang gagawin dun. So ito na, lumabas na mula dun sa machine. Tabas na yung gilid. Tabas na itong harap at likod. Ito na yung end product niya. Hindi mo na rin kailangan patayin yung kanto. So natapos na natin itong dalawa. Ito yung galing sa fully automatic and ito yung galing sa ating mini edge banding. And ngayon naman, katutuyo lang sa rugby natin. So di pa tayo dun. So ito, yan, idikit na natin yung sa rugby. Ganon din, may pasobra kami lagi dito, tsaka dito. So same process lang din naman. Gugupitin lang natin itong mga sides, tapos papadaanan natin itong pangkayas, itong 2 gilid na to. So ito na yung finished product natin dito sa rugby method natin. So kung papansin niyo, wala kang makikitang gap kasi nga walang gulong ginamit. So, more on contact adhesive lang naman to. Malinis naman to kaysa doon sa 2. Pero, ang disadvantage ito, mas matagal. Yung 2 naman, yung ating edge banding machine na mini and yung ating fully automatic, pwede na namang adjust yung nipis and yung kapal na lalabas ng glue para wala kang makikita mga gaps dito. So, ito na yung 3 finished product natin ng in-edge band natin. Na-achieve naman natin edge banding ang lahat, no? So, ano nga ba yung mga advantage and disadvantages naman nilang 3? So, doon naman muna tayo kay rugby method. Yung rugby method, disadvantage niya is matagal. It took us 15 minutes para matapos lang isang ganito, no? Advantage naman niya, mas malinis, mas pikit. Konti lang yung linisin natin dito. So, doon naman tayo kay mini edge banding machine. So, ito siya. Advantage niya, mas mabilis siya kaysa kay rugby method. This only took us maybe mga 2 minutes kasi in-edge banding natin. Nilinis natin yung 2 side. Kinayas natin yung 2 sides na to. Kailangan pa linisin ulit yung mga ibang sobrang mga glue. So,
So, mga 2 minutes siguro, maximum isang ganito. So, saan ba namin ginagamit yung rugby method and yung ating mini edge banding machine? Yung dalawang method na to, ginagamit natin ito sa on-site. No? On-site namin ginagamit kasi just in case may kailangan mga unseen tayo na mga kailangan baguhin, tabasin, palitan ng sukat, dala natin sila. So, yun yung ginagamit namin kung bakit gumagamit pa rin kami nitong dalawang method na to kahit meron kami nitong fully automatic na to. Si fully automatic naman is maybe isang side na to, siguro mga 15 to 20 seconds lang natin nagawa to. Wala ka nang ibang gagawin as in pagpasok mo sa machine, paglabas mo sa kabila, okay na, di ba? So, very efficient, mas mabilis. Mas mabilis yung production namin pag yun ang ginagamit namin. So, again, for emergency purposes lang naman yung dalawang method natin na yun. Pag nasa on-site lang naman na tayo, tsaka natin ginagamit yun. So, yun lang. That's it for our video today. In-explain ko lang yung tatlong method natin. Sa next vlog naman natin, pag-usapan natin or mag-comment kayo kung ano pang gusto nyo pag-usapan natin. So, yun lang guys. I will finish this vlog and thank you. See you. Bye-bye.